Ipinasara muna ang resort sa Aurora kung saan nasawi ang dalawang players ng Ateneo Blue Eagles. Nananatili namang tikom sa insidente si Coach Tab Baldwin matapos daw siyang pakiusapan ng Ateneo de Manila University habang isinasagawa ang investigasyon. Magbabalita si Mon Gualvez. Sa unang pagkakataon mula nang pumutok ang kontrobersya, nagpakita si Ateneo Men's Basketball Team Head Coach Tab Baldwin. Sumama siya sa candle lighting and vigils sa Ateneo de Manila University para sa nalunod na Blue Eagles player na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Nagsagawa rin ng memorial mass ang Ateneo community para sa dalawang atleta. Panawagan ng higit 100 faculty members ng Ateneo, transparency at accountability sa nangyari. Habang gumugulo ang investigasyon, sinabi mismo ng Ateneo de Manila University na naka-leave muna sina Coach Tab at team manager na si Christopher Epo Quimpo. Pero dismayado si Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio sa pagli-leave ni Baldwin. Ang tanong nga ho, nasaan kayo? Nasaan kayo? Magsalita kayo. Bakit on leave? Bakit hindi pinapaliwanag yung sinabi ng mga players niya kung totoo ba yan o hindi. So, yun po ang isa sa mga gusto nating maunawaan. Nilinaw naman ng universidad na hindi personal choice ni Coach Tab na manahimik. Hiniling daw nila ito habang inaalam ng mga otoridad ang tunay na pangyayari. Bumuo na ng hiwalay na fact-finding team ang Ateneo. Voluntaryo namang humarap sa NBI ang mga may-ari ng Hermanos Leisure Farm, ang resort sa Dipakolo, Aurora, kung saan naka-check-in ang Ateneo Blue Eagles para sa kanilang training camp. There are so many theories, there are so many allegations and finger-pointing. So we commiserate and we sympathize with the family. But again, the truth will have to come out after thorough investigation and fact-finding. 3 taon na raw isinasagawa ng Ateneo Blue Eagles ang kanilang team building activity sa resort. Pero ito raw ang unang beses na may nalunod. Kabilang daw ang lifeguard at mga may-ari ng resort sa mga unang sumaklolo kina Baterbonia at Adili. Pinagbawalan naman daw ng coaching staff ang mga tauhan ng resort na kumuha ng video at picture sa mga manlalaro para sa kanilang privacy. Ayon naman sa tourism officer ng Dipakulaw, hindi ito ang unang beses na may nalunod sa lugar na kilala sa mapanganib na rip current. Ang rip current ay malakas, makitid at mabilis na agos ng tubig mula sa dalampasigan pabalik sa malalim na bahagi ng dagat. At ilang resort na raw ang napasara rin dahil sa insidente ng pagkalunod. Pero sa pag-inspeksyon ng LGU sa Hermanos Leisure Farm, napansin po namin ay yung resort po ay talagang wala pong mga inilagay na mga reminders, mga signages na kung meron sana ay nare-remind po yung mga guest nila ng mga hindi pwedeng gawin. giit naman ng kampo ng resort, mayroon silang warning signages tungkol sa riptide at mayroon ding house rules. Alam din daw ng mga coaching staff at ni Coach Tab Baldwin ang panganib ng rip current sa lugar. Sa pagkakaalam ko sa interview po sa kanilang coach ay ang sabi po ng coach nila ay alam niyang tumingin ng rip current. Bagamat may paunang ulat ng Aurora Police na walang senyalis ng foul play, iginiit ng NBI na ang aksidente ay hindi agad nangangahulugan ng walang pananagutan kung may paglabag sa tamang safety standards. Kapatid, ako si Mon Gualvez para sa 1PH.